Good afternoon Riyadh. Good evening Philippines. Yan. So mga buddy, ayan, kukunin ko yung amo ko sa bahay ng nanay niya sa Al Uruba Road, exit 11. So bali nandito tayo sa may Kurais Road sa may Salman Al Farsi. So dito kakaliwa tayo. Ayan. Oops. Meron nagbubuhos doon. Yung tawag nan yun sa may simento, yung boom ba yan? Tawag yan boom. May pangbuhos sa mga slabbing. Ayan, so hindi tayo makakapasok dyan. So kakaliwa tayo. Ayan. Maraming ginagawang bahay dito mga buddy. Ayan. Ayan, malalaki ang mga bahay dito mga buddy sa Saudi. Ayan, so kung kayo nagbabalak na mag family driver dito sa Riyadh or sa Saudi, ayan, ganito po ang inyong mga daan. Medyo magandang mga daan dito guys, kasi yung pinaka street nila, yung mga maliliit na kanto nila ganito maluluwang. Ito sa atin main highway na to, yung mga ganito, di ba? Ayan, pinagpaparkingan na lang nila itong side by side ng mga bahay nila. Ayan. So kaliwa tayo rito. Ayan. Huwag kayong matakot mga buddy pagka pupunta kayo rito. First timer kayong mag-drive dito sa Riyadh or dito sa Saudi. Madali lang. Basta wag lang kayong kakabahan mga buddy, ano? So pagka ganito mga approaching, dapat dahan-dahan kayo kasi may mga mabibilis na paparating ang gagaling sa kaliwa. Ayan, katulad ng ginagawa ko, hinihintay ko munang maubos sila. Alam niyo naman yan mga buddy, kasi kung mga driver naman tayo, so dapat be patient, huwag kang mag-apura kasi pagka nagmamadali ka, yun ang magiging cause ng aksidente mo. Ayan, so yan, Arabo. Pagka ganyan guys, maghinto kayo kasi priority sila. Priority yung mga tao pag tumatawid dito. Ayan. Dito mabibilis yung mga sasakyan dito mga buddy. So kailangan nyo din mag-ingat. Kailangan nyo gamitin ang dalawang side mirror nyo, kaliwat kanan. Ayan. Tsaka dapat mag-signal kayo. Signal light always, lagi yan pagka kayong kakaliwa or kakanan, lagi yung gamitin. Makakatulong sa inyo ng malaki yan. Ayan. So pagka ganitong mga hams, dapat dahan-dahan lang kayo para hindi makaltag yung mga amo nyo. Hindi siya mauga-uga sa loob kasi siyempre magalit sila. Kailangan smooth. Dito yung mga nila, parang street nila double way yan, two way lagi yan dito, kaliwat kanan sa shoulder at saka dito sa may sa may pass lane, tapos dun din sa kaliwa ganun din, parehas sila. Tapos naka divider lagi, may divider dito sa gitna, nakahiwalay yung daan ng papuntang kaliwa at kanan, di ba? So napakadali lang ng dito ng mag-drive kasi yung flow mo, isa lang yung flow ng sasakyan, ng flow direction mo. So kung papunta ka lang dito sa harap, papunta lang sa harap, wala kang makakasalubong dito. Kasi may dito naman nadaan yun sa kabila, yung iba naka-divider siya. So mas madali ang mag-drive dito ngayon kaysa dyan sa Pilipinas. Ganun lang. So ayusin muna natin yung natin. Cam natin medyo nakatagilid, hindi siya okay. Ayan. So dapat mag-hazard kayo pag huminto kayo, mag-hazard kayo. So ayusin lang natin konting-konti lang. I-adjust lang natin ng konting-konti. Kasi parang hindi siya nakasentro. Ayan. So
Kasi pag pumasok na tayo dyan sa main highway, hindi na natin siya maayos mga buddy, kasi hindi na tayo pwedeng maghawak ng cellphone dyan. So ayusin natin tong cellphone holder natin. Ayan. Kasi may camera na dyan sa loob ng kwan ng main highway. Ayan. Ayan. So pag ganitong approaching tayo guys sa service road pa to eh. Ayan, so kailangan natin magdaan-daan bago tayo pumasok. Katulad ng sinasabi ko, tingnan nyo muna kung clear para iwas disgrasya, iwas bangga. Ayan, so papasok tayo sa main highway. So naka signal light na ako mga buddy. Ngayon lagi lang gawin nyo pagka pupunta kayo rito, mag signal light kayo lagi para yun paparating sa iyo, na sila ma-aware or mabisuhan mo na sila na kakaliwa ka, kakain ka na dito sa may kaliwa para mapagbigyan kanila. Ganun lang mga buddy. Tapos dito pagka katulad nito, approaching ulit tayo sa main highway, so dito lang muna tayo pwesto sa may right side, no? Tapos dahan-dahan tayong papasok. Pag open, yun, pasok na tayo. So ganyan lang naman mga buddy, napakasimple lang naman mag-drive ng mga 4 wheels dito, family driver, alam nyo naman yan. Mas madaling magmaneho ng kwan ng 4 wheels kaysa sa motor, kasi sa motor dalawang gulong lang. Tapos pagka huminto, itutukod mo pa yung mga sasakyan mo dito, yung paa mo dito, hindi na, kaya kuwang ka lang, nakasakay ka lang, komportable ka, naka-seatbelt ka pa. So mas madaling magmaneho ng 4 wheels mga buddy. Dito tingnan nyo yung pinaka main highway nila, parang expressway na siya, naka 3-way na siya yan. 3-way siya, 3 linya. Ayan, tapos may shoulder pa doon. So bali yung pinaka emergency nila, yun na yung pang-4 na linya para sa mga ambulansya, mga ganon, police, mga fire truck. Yan, mga daanan na yan. So nandito tayo sa Corais Road, papuntang Maca Road to, Maca Road. Ayan, Alcards. Ayan. Ganito lang mga buddy, no? Ang isa pang tip na ibibigay ko sa inyo, pagka medyo malayo pa ang destination nyo, yung mga 10 kilometers, ganoon, 5 kilometers, huwag kayong mag-stay rito sa kanan, sa may right side. Laging piliin nyo rito sa center lane, kasi safety kayo rito sa center lane lagi. Safety kayo, kasi hindi mo kailangan hindi kanila kailangan businahan dito na gumilid. Kung gusto nilang lumusot, mabilis sila, dito sila sa may pass lane, sa may kaliwa natin. So dito kahit mag-maintain lang tayo ng 80, 90, hindi tayo makawan dito. Hindi tayo ma-oobliga na bilisan natin kasi may nasa likod mabilis. Hindi. So sila yung nasa likod, kung gusto nilang lumusot sila rito sa kaliwa. Hindi nila tayo mapo-force na bilisan natin, kasi hindi naman to yung pinaka-pass lane eh. Nandun sa kaliwang pinaka-pass lane. So ito, center lane lang lagi tayo. Lalo na sa mga kunyari mga baguhan na nag-aaral na pumapasok sa mga expressway. Ayan, ito ganito na importante ito sa mga kwan. Parang sa Pilipinas na naka-expressway ka na nito. So pag malayo ang pupuntahan mo, dito ka lang sa center lane. Pinaka-safe kasi dito sa may gawing kanan, may biglang umi-exit or umi-enter yan eh. Umi-entry mula sa mga service road, pasok sila na agad. Mamaya mabilis silang masyado, dire-diretso agad sila sa may kanan. Hindi na sila na magtingin-tingin sa mga paparating. So mababangga ka, magkakabanggaan kayo. So kaya sinasabi ko sa inyo na center lane, kasi dito safety talaga kayo.
Kahit magdaan-daan kayo rito, takbong 70, 80, 90, okay lang dito. Walang problema dito sa center lane. Ayan. Wag lang naman masyadong mabagal ha. Kailangan siyempre may mga nasa minimum 70, 80, 90, mga ganun, pwede na yun. Kasi ang pa naman dito ang speed limit naman dito, itong road na to ay 110. Ayan, 110 ang speed limit dito. So sa bandang sa susunod na exit, na tayo, kakanan na tayo doon. Ayan. So ayan, nagsisimula na yung build up ng traffic nila rito pagka ganitong mga oras. Kasi marami na nag-uuwian eh. Tapos maraming gustong mamasyal, so naiipon na dito yung mga sasakyan. Ayan. So ganyan lang mga buddy, no. Alam niyo naman yan, kung lalo na sa mga veterans, mga legend natin, alam na nila yan na mas safe talaga rito sa may center lane, pinaka safe. So sa mga nag-aaral na gustong mag-drive sa sa expressway, ayan, parang ito lang din, ganito lang din ang gawin nyo. So kailangan ko nang magpunta dito sa kanan kasi mag-exit na tayo dyan sa susunod na exit. Kapag malapit na kayo umexit, magpwesto na kayo rito sa gawing kanan. Huwag kayong magbabad dito sa center lane pag malapit na kayong umexit, kasi malay nyo mamaya mahirapan kayong umexit doon, may mga ayaw magbigay sa inyo doon, makakuha ka na, magigit-git ka na, or mapupunta ka na sa susunod na exit paglalabasan, di ba? So much better pagka pwesto ka na agad dito. Ayan, mga ganyan lang yung mga basic natin na na mga pagmamaneho. Kasi ako naman mga buddy, ilan na yung tinuruan ko rito, 2, isang Sudan tsaka isang Indiano tinuruan ko. Pero yung isang Indiano hindi tumagal, pinauwi ng mga amo ko, kaya yun pumalit Sudan kasi tamad sila, tamad yung ayaw ayaw maglinis ng harapan ng bahay ng mga amo ko tsaka kotse ng amo ko. Yun, pinagalitan, pinauwi, binilan agad ng ticket. Alright, so ito papunta ng airport road na to. Ayan, papunta ng Madina Qasim. Body, no? Huwag kayong matakot na yung mga pupunta rito na first timer na pupunta rito. Huwag kayong matakot mga body, as long na alam yung magmaneho, may lisensya kayo, huwag kayong matakot. Basta gamitin nyo lang yung yung skill nyo sa pagmamaneho, yung mga natutunan nyo, yung alam nyo. Hindi kayo maano rito mga body, no? Ayan, ayan lang. Tsaka pagka ganitong traffic, huwag na kayong lipat ng lipat. Sunod lang kayo sa flow ng ng sasakyan para hindi kayo mabangga or makasagi. Ayan lang mga buddy. Tsaka lagi kayong tumingin sa side mirror, kaliwat, kanan, yan mandatory yan, kailangan yan. Huwag yung babad ka lagi dito sa harapan, kailangan tumingin ka rin dito sa kaliwat, kanan na side mirror, at saka dito sa may rear view mirror para makita mo yung nasa likod mo, yung sumusunod sa'yo, para once na may mabilis at babangga na sa'yo sa likod, may pagkakataon ka pang iiwas para hindi siya bumangga sa'yo sa likod. Yun. Ayan siya, Al Madina Macadamam. Tapos i-exit na tayo rito sa may sa Rashid Street. Exit na tayo dyan.
So dito na lang tayo, hindi natin kailangan pumunta ng kaliwa, magpunta dito sa may parties ng kwan. So kasi exit na tayo dyan eh. Ayan. Ayan lang mga buddy oh. Kaya nga pala mga buddy, malapit na pala ako umuwi. Magpo 4 years na ako nitong January 28. So exit na tayo for good. For good na tayo mga buddy. Tama na yung 4 years na serbisyo natin dito. So magkuha na lang tayo. Negosyo pag uwi ng Pilipinas. Kasi mahirap din na lagi kang malayo sa pamilya mo eh. Nakakakon din, nakaka-stress din kung minsan. Pasok na lang tayo rito kasi may traffic light pa dun oh. Doon na lang tayo sa may susunod na exit. Ayan oh. Ayan. Kasi baka maabutan pa tayo ng pag-stop ng pag-red light doon oh, sa harapan pag umiksit tayo rito. So matatagalan tayo. Ayan. Kasi kung na rush hour na. Rush hour na kaya medyo kumakon na. Dumadami na yung sasakyan. Tapos dito sa may harapan natin may mga nandito sa kanan sumisingit doon sa harapan. Kaya medyo nagtatagal dito sa linya na to. Pero hindi na natin kailangan pumunta dito sa papuntang gitna kasi mag-exit na tayo doon sa susunod. Kailangan lang dito giveaway na lang. Yung mga nandito kasi pipwersahin nila yan eh na makapasok eh kasi may ipit na sila doon sa may simento doon oh, sa may gutter dyan, kaya pipwersahin na nilang kwan. So pagbigyan na natin tong mga to kasi tayo nasa linya na tayo eh. So pagbigyan na natin sila hindi na tayo maggitgitan or magbanggaan. Ayan, bigyan na natin tong kwan na to, Mercedes na to. Kasi hindi sila makapaghintay eh, mga buddy eh. Alam nyo naman mga Arabo. Ayan. Pipilitin nilang makasingit yan mga yan. So pagbigyan na natin sila. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Itong isa Toyota Vios, bigyan na natin to. Pang isa, bigyan na nga natin tong isa na to. Gusto nyo kayo na lang. Kailangan lang dito lagi yung isipan nyo kwan, malumanay, press. Huwag nyo pa initin yun kwan, init ng ulo nyo para hindi kayo maka-aksidente rito. So pagka kayo naka-aksidente rito lalo na pagka mag-arang sasakyan ng mga bangga nyo, tapos dala nyo rin mamahaling sasakyan din, pag ikaw ang mali, lagot ka na. So kailangan yung mag-ingat, doble ingat, triple ingat. Baon kayo lagi ng kwan, ng dasal sa Panginoon na gabayan tayo lagi. So ako, at least ako mga buddy, bago ako umalis sa bahay, nagdadasal ako, nagsasign of the cross ako. Ayan. So dapat doon sana i-exit na tayo doon, kaya lang may kwan doon eh, may traffic light. Baka mamaya beating the red light tayo magmulta pa tayo. Ang beating the red light dito pagka sa mga crossing na kwan
3,000 real. So napakamahal ang beating the red light dito. So i-times mo sa kwan sa 1450 yung 3,000 real. So papalo na siya ng kwan 43,500. So yun ang magiging multa mo. Magiging multa mo sa kwan mo, beating the red light mo. So ganun yun. So isipin nyo bago nyo gawin, bago kayo tumawid sa beating of the red light, no? So 43,000, ilang kwan yun, ilang buwan sahod mo yun, 2 buwan mong kwan yun, 2 buwan na sahod mo na yun. So yung 3,000 siyempre yung pangkain mo, kung magkano lang sahod mo rito pupunta 1,700, sabi mo na lang di 3,400 lang, yung 400 kakasya pa ba yun sa 2 months mo? So mga 3 kwan mo, 3 buwan mong babayaran yun, 3,000. O diba? So yun lang mapapayo ko sa inyo mga buddy, no? Dapat alisto kayo pagka paparating kayo ng kwan, ng traffic light, lalo na may mga nakakabit na camera doon. Once na nagpula, nag yellow signal na siya, magkwan na kayo, mag stop na kayo, huwag nyo nang pilitin. Kasi pagka nagpalit agad ng red light yun at sakto naman yung pagtawid nyo, yari kayo, ganun agad yung kwan sa inyo. Camera 3,000 real, o diba? So sana may matutunan kayo sa mga tutorial natin or sa kwentuhan natin about sa driving dito pag mamaneho, para pag kayo naman na nandito mga buddy ay maisip nyo na yun kwan, yung mga tinuturo natin magamit nyo. So tama naman yun mga sinasabi ko dito. So dito kailangan na nating mag signal light. Kakanan na tayo dyan sa may kwan, exit na tayo dyan. So maalala nyo pag napanood nyo to tapos pupunta kayo rito, maalala nyo na kung ano yung mga pinag-uusapan natin dito about sa vlog natin, sa pagdadrive natin, magagamit nyo guys. So pasok na pasok to, 100% tama yung tinuturo ko sa inyo. Kasi ganito lang din naman yung mga pagkuha ng sa driving license dito sa Pilipinas, ganun. So tama naman sinasabi ko. Hindi man tayo masyadong expert, pero siyempre driver tayo Once na ikaw driver ka na, gumamit ka, sumakay ka na sa sasakyan, nagdra-drive ka na, dapat unti-unti mo na rin pinag-aaralan ang bawat signage niyan, kung anong mga ibig sabihin. Dapat natututo ka na habang nagmamaneho ka, di ba? So dito malapit na tayo mga buddy. So I hope pag napanood nyo to, makatulong sa inyo. At kung kayo magpunta rito sa Saudi or sa ibang bansa, so may ikon kayo, may napanood nyo to, matututo kayo, di ba? Nanonood na kayo, natututo pa kayo. Yan ang purpose ng vlog natin. Ayan, so makikita nyo, parang nakapamasyal na rin kayo rito sa Riyadh, kasi nakikita nyo yung kwan natin, yung mga highway na dinadaanan natin. So kung nag-enjoy kayo sa ating video mga buddy, baka pwede naman dyan pa-subscribe naman mga buddy, pa-support naman mga buddy. Ayan. Alright, so dito sa may kaliwang bahay na yan, sa may last, ayan, kuha na tayo dyan, nandyan na tayo. So itong Chevrolet na to, nasa kaliwa na to, yan dati ang minamaneho ko. Yan, minamaneho ko pa yan, malaking sasakyan na yan. Nung punta kami ng disyerto, ayan, minaneho ko yan nung punta kami ng disyerto. So maraming salamat mga buddy, no? Maraming salamat.
God bless you all. Bye bye. See you next vlog mga buddy.